Ang salmong tugunan natin ay isang dasal. At inulit-ulit natin ang dasal na ito. Sabi natin, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Bago natin umpisan ang pagpupuri sa Diyos sa kapistahan ng ating mahal na Birhen, pinangarangalan natin ang mahal na Birhen Maria sa pamamagitan ng sayaw sa Kanya, ang tatarin. At ako'y natutuwa sapagat ang inyong mga youth ministers, mga kabataan ng parokya, sa pamamagitan ni Miss Christine, ay siyang nanguna upang magbigay galang sa mahal na Birhen Maria. Palakpakan natin ating mga kabataan. Ako'y taos puso nagpapasalamat sa sulat ni Father Herbert sa kanyang magiliw na paanyaya na makasama ninyo at manguna sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Peña, Francia, dito sa Maynila, sa pamamagitan ng Sir Leandro Tesorero, na hindi ko mahindian. At ganun din si Father Herbert. Malugod kong tinanggap ang paanyayang makasama ninyo, makiisa sa pagdiriwang ng 75th anniversary bilang parokya sa ilalim ng pagmamahal at pagtatangkilik ni Inang Peña. Binabati ko kayo sa 75th anniversary. Palakpakan niyo ang parokya ninyo. Maraming salamat, Father Herbert, Father Clem, Father Anthony, Father Egay, sa concelebrated Mass na ito. Ako ay tunay na Bicolano, sapagat ilang taon nangasiwa ako ng Basilica Minore ng Birhen ng Peña, Francia sa Naga. Ako ay Bicolano, sapagkat sa tuwing dinadala ang mahal na Birheng Maria sa katedral, ako ang nangasiwa sa ilang taon. Ako ay Bicolano, sapagat inordinahan ako bilang obispo sa Basilica ng Birhen ng Peña, Francia in 2002. Bagamat ako ay itinalaga ng Santo Papa, Papa Francisco, bilang arsobispo ng Lipa, na natiling Bicolano at dumadaloy sa aking ugat ang pagmamahal sa Birhen Maria. Tigib ito ng pagmamahal at debosyon kay Ina. Sa tuwing maririnig ko ang awit Resuene Vibrante, sa tuwing makikita kong larawan ni Inang Peña, tulad ngayon, bumabalik sa aking alaala ang pananampalatayang aking kinikilala. Isang pananampalatayang humuhugot ng lakas sa pag-ibig ng isang ina na laging umaakay sa kanyang mga anak patungo kay Kristo. Sa loob ng 9 na araw, pinagnilayan ninyo ang temang 75 taon ng biyaya sa pagsambayanang sama-samang naglalakbay kasama si Inang Peña. Maraming salamat, Father Herbert, sa mungkahi mo na sa loob ng 9 na araw pagnilayan, 75 taon ng biyaya sa sambayanang sama-sama naglalakbay kasama si Inang Peña. Napakaganda ang temang ito, sapagkat inilalarawan nito ang hamon na paulit-ulit ibinibigay sa atin ni Papa Francisco at Papa Leon, ang maging simbahan, maging parokyang sinodal. Anong ibig sabihin ng simbahang sinodal? Anong ibig sabihin ng parokyang sinodal? Anong ibig sabihin ng Archdiocese ng Manilang sinodal? Anong ibig sabihin ng buong Pilipinas, simbahang sinodal? Itong simbahang sama-samang naglalakad o naglalakbay. Walang naiiwan, walang itinataboy, walang itinuturing na walang halaga. Ang simbahang hindi lamang institusyon,
Ito ang sambayanang naglalakbay, nakikinig sa Diyos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Nakikinig sa isa't isa at sama-samang tumutugon sa tawag ng Espiritu Santo. Kaya ang hamon sa atin ay maging parokyang sinodal. Isang parokya na marunong makinig. Isang parokyang marunong tumanggap. Isang parokyang marunong magpatawad ang bawat isa. Mapagmahal at sama-samang lumalakad patungo kay Kristo. Ngunit naroon ang isang mahalagang tanong. Nasaan si Maria sa ating sama-samang paglalakbay? Kayo dito sa parokya, kung si Jesus ang kasama natin sa paglalakbay, nasaan si Maria? Ano ang kanyang papel sa simbahang sinodal? Napakaganda ang sagot na binigay sa huling dokumento ng Synod on Synodality. Kung babasahin natin ang paragraph 153.5, tinatawag si Maria sa salitang Griego, odigetria. Ito ang salita patungkol kay Maria. Sa salitang Griego, odigetria. She who knows the way and leads the way. Yan ang ibig sabihin ng odigetria. Si Maria, alam niya ang daan at tinuturo sa atin ang daan, walang iba si Jesus. She who shows the way, yan si Maria. Siya ang nagtuturo ng daan, walang iba si Jesus. Siyang gumagabay sa ating paglalakbay patungo kay Jesus, ang odigetria. Hindi niya inaagaw ang ating paningin upang tumingin sa Kanya lamang. Sa halip, tulad ng ginawa niya sa Kana, lagi niyang sinasabi, gawin ninyo ang anuman sabihin sa inyo ng aking anak. Odigetria. She who knows the way and leads us to the way. Yan ang misyon ni Maria. Hindi maging hadlang sa paglalakbay, kundi maging gabay patungo kay Jesus. At ito ang diwa ng ating debosyon kay Inang Peña. Hindi tayo lumalapit sa Kanya upang huminto sa Kanya lamang. Hindi. Lumalakad tayo sa Kanya upang lalo tayong mapalapit kay Jesus. Mali. Sasabihin ko sa inyo, mali. Kung ang ating debosyon hanggang Maria lamang. Hindi. Si Maria, dinadala tayo kay Jesus. Kung kaya't kung may debosyon kayo kay Maria, hanggang kay Maria lamang, mali ang debosyon. Sapagat ang trabaho ni Maria, ituro tayo sa daan na walang iba si Jesus. Yan ang misyon ni Maria. Mga kapatid, ito ang minsay sa atin ng Ebanghelyo. Ang babaeng Kananea ay isang dayuhan. Hindi siya kabilang sa isang bayang Israel. Wala siyang karapatan. Ayon sa pananaw ng marami na lumapit kay Jesus. Ngunit mayroon siyang isang bagay na higit mahalaga. Isang pusong hinisumusuko. At isang pananampalatayang nagtitiwala. Tatlong bagay ang makikita natin sa babaeng ito. Una, lumapit siya kay Jesus. Hindi siya pinaghadlangan o pinaghinaan ng loob sa mga hadlang. Hindi siya napigil ng kanyang pinagmulan. Hindi siya napigil ng pagtanggi sa mga ng tao. Hindi ba't ito rin ang ginagawa ni Maria? Inaakay tayo, lumapit kay Jesus. Kapag tayo'y naliligaw, ibinabalik niya tayo kay Kristo. Kapag tayo nanghihina, itinuturo sa atin ang Panginoon. Kapag tayo nawawal ng pag-asa, ipinapaalala sa atin si Jesus. Lumapit siya kay Jesus. Pangalawa, nagtiyaga siya sa panalangin. Hindi siya tumigil kahit tila'y nanahimik. Napakaganda ang aral na ito para sa ating debosyon. Maraming deboto ni Inang Peña ang dumadanas ng sakit, kahirapan, pagkabigo at dalamhati.
Kamakailan lamang ipinalabas ng CBCP sa pamamagitan ng presidente ang aking sulat sa lahat ng Pilipino. Ang problema natin ngayong panahon, mental health. May sakit ang utak ng mga Pilipino. Bakit? Anxiety, loneliness, walang kausap, depression, tila'y hindi alam sa kanyang pag-iisip anong gagawin. Ang pastoral letter ng mga obispo tungkol sa mental health na kuminsan nakakalungkot sabihin, maraming nagsuicide sa atin. Alam niya ng lahat. Kung kaya't sa panahong ito, hinihingi sa atin ang patuloy na panalangin na harinawa tayo, kayo na nakikinig sa akin ngayon, maging daluyan ng pag-asa at pakikinig. Huwag lang ninyong pakinggan ang salita ko. Pag-uwi ninyo, kayo din ay tagapagbahagi ng narinig ninyo at marunong makinig. Maraming tao ngayon naghahanap ng isang taong mapakikinggan sila sapagat sa puso nila ay tila'y sumisigaw, kailangan ko kayo na pakinggan ako. Yan si Maria, nakinig kay Jesus. Ang tunay na pananampalataya ay marunong din maghintay sa biyaya ng Diyos. At pangatlo, kinilala ni Jesus ang kanyang dakilang pananampalataya. Higit ang inyong pananampalataya, hindi niya sinabi, dakila ang inyong pinagmulan. Hindi niya sinabi, dakila ang iyong katungkulan. Ang pinuri ni Jesus ay ang kanyang pananampalataya. Ito rin ang naisituro sa atin ni Maria sa kapistahang ito, sa pagdiriwang ninyo ng 75 taon. Ang tunay na debosyon ay nasusukat sa haba ng prosesyon. Hinasusukat sa dami ng kandilang isinisindi o sinisindihan. Hinasusukat ang haba ng nobena. Ang tunay na debosyon ay nasusukat sa lalim ng pananampalataya at ang pagbabago ng ating buhay. That is the measurement of our devotion. Ang pagmamahal kay Jesus sa pamamagitan ng mahal na birhen at pagbabahagi nito sa ibang tao, lalo na ang nangangailangan. Kung matapos ang pista ay marunong tayong magpatawad, mas handang magmahal, mas bukas ang pakikinig, mas mapakumbaba, mas matulungin sa mga nahihirapan, mas tapat ang ating bukasyon, yan ang bunga ng tunay na debosyon kay Inang Peña. Hindi lang nagtatapos ang inyong 75 years sa araw na ito, may gagawin pa kayo. At ang gagawin yon ay hindi lamang para sa sarili. Biniyayaan kayo ng Diyos sa loob ng 75 years. Umaapaw ang biyaya ninyo. Huwag kayong maging kuripot sa iba. Sapagkat kung kuripot kayo, hanggang sa sarili lang ang biyaya. Kung si Maria tinatawag natin, Mary, full of grace. Kayo na nakikinig sa akin ngayon, kayo na tumatanggap ng salita ng Diyos, kayo na nakinig sa akin ngayon, uuwi kayo. Bit-bit sa inyong puso ang pag-asa ng iba. Bit-bit sa inyong isip at puso ang hamon na makinig sa mga nahihirapan. The presence of your life, of witnessing. Mga kapatid, sa loob ng 75 taon, maraming biyaya ang ipinagkalob ng Diyos sa inyong parokya. Ngunit, ang pinakamalaking biyaya ay hindi lamang ang magandang simbahang ito. Ang matagumpay na mga programa o mahabang kasaysayan ninyo sa loob ng 75 years. Ang pinakamahalagang biyaya ay ang pagiging sambayanang patuloy naglalakbay na magkakasama kasama si Kristo. Sa gabay ng Espiritu Santo at itinuturo sa atin ni Maria ang odigetria. She knows the way, leads us the way. Yan ang bunga ng 75 years ninyo. At sa paglalakbay ninyo, hindi kayo nag-iisa. Kasama natin ang ating ina. Para sa mga Bicolano, tawag namin si ina.
Dito sa Maynila, dito sa Paco, siya si Inang Peña. Bilang Odietetria, siya ang ating gabay. Hindi niya tayo inilalayo kay Kristo. Sa halip, lagi niya tayong inaakay patungo sa kanyang anak. Kaya sa pagdiriwang ninyo ng ika-75 anibersaryo bilang parokya, manalangin tayo. Isang inang umaakay sa atin kay Jesus. Inang Peña Francia, akayin mo kami kay Jesus. Turuan mo kaming maging simbahang sinudal, isang sambayanan, isang parokyang marunong makinig, parokyang nagmamahal, naglalakbay ng magkakasama at naglilingkod na may kababaang loob. Tulad ng babaeng Kananeya, pagkalooban kayo ng matatag na pananampalataya. At tulad mo, O Birhen Maria, naway ang buong buhay namin ay laging magturo ng daan patungo kay Kristo, sapagat si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Happy Fiesta sa inyo. Congratulations, fathers, for assisting Mary, being the Odietetria, she who knows the way and leads us the way. Happy Fiesta po sa inyong lahat.